Ayan, so ito yung mga requirements na need nyong i-pass. So, meron tayong passport, yung updated passport. Make sure na hindi pa siya ma-expire. Halos naman sa inyo may passport na. Then, your updated CV or resume. Make sure po na yung mga nakalagay sa resume nyo, lalo na yung work experience, kaya nyo pang kuhanan ng COE. Tsaka nakalagay yung mga exact date nila. For example, June 13, 2019. Dapat kompleto siya. To present, if hanggang ngayon doon ka pa rin nag-work. If hindi na, lagay nyo yung exact date kung ano yung date na nag-resign kayo doon. Kasi need siya sa resume, dapat exact date sila. Also, your educational background. For example, anong year kayo nag-start nung high school and anong year kayo nag-graduate. Dapat nakasulat siya doon. And yung school ninyo, yung address ng school, dapat nakasulat din doon. Kapag college graduate naman or kahit undergrad lang, ilalagay pa din yung year nung nag-start kayo mag-school doon and yung year na nag-drop kayo or tumigil na kayo dun sa ah, pag-aaral dun sa school na yun. Pero need nyo pa rin ilagay kung anong course yung tinake nyo dun. Also the name of the school. Tapos po, yung sa marriage certificate, ipapas nyo lang to kung kasal kayo. If you have a partner, tas hindi naman kayo kasal, hindi nyo na need ipas yan. Yan, sa mga kasal lang po, yung may marriage certificate. Next one, meron tayong mga training certificate. Ayan, pwede nyo pong ipas lahat ng mga certificate ninyo na related sa ina-applyan ninyong trabaho. So, if feeling nyo naman na kasali siya, i-pass nyo na lang din po. Ayan, next yung NBI clearance nyo. Yung mga wala pa pong NBI, magpa-appointment na kayo ngayon. Mas maaga, mas maganda kasi usually matagal sila nagre-release ngayon. Minsan inaabot ng 2 weeks. And yung mga may NBI na pero may expire na this month o kaya next month, ganyan. Mas okay na i-renew nyo na sila. Ayan. Then yung passport size photo, ayan, pa-picture po kayo, mas okay po kung magpapa-picture kayo sa computer shop or yung mga parang hindi naman studio, pero yung kung saan pwede magpa-picture, pang ID, gano'n. Make sure po na hindi siya sobrang edited, yung hindi na kayo nakikilala, hindi na siya nagma-match sa picture nyo sa passport. Mas okay yung raw na picture, yung hindi nyo na i-edit. Tapos driver's license, kung meron lang kayo, magpa-pass po kayo. If wala, hindi naman siya na-require ng Summit Homes na dapat meron kayong passport. I mean, meron kayong driver's license. I-inform ko na lang kayo kung bigla nilang sabihin na kailangan nyo ng driver's license. Then, dun kayo kukuha. And then, next naman is PSA birth certificate. Ito po yung birth certificate ninyo. Ayan. Next po is your 3 months latest payslip. Kung currently employed kayo ngayon, nagtatrabaho kayo sa isang company, kunin nyo po yung latest payslip ninyo, yung for the last 3 months. Since August ngayon, kunin nyo yung May, June, July na payslip ninyo. Ayan. So, ulitin ko lang po before tayo mag-move sa next slide. Yung passport and NBI, dapat pareho yung birth of place ninyo dyan. Kasi po ipapaulit din yung NBI nyo kapag hindi nag-match yung birth of place nyo kung saan kayo pinanganak. Let's say pinanganak kayo sa San Fernando, nakalagay yun sa passport. Tapos sa NBI nilagay nyo Angeles City, ipapaulit lang din yun. So make sure po i-double check nyo na kung nagma-match yung birth of place nyo. What else? Training certificate, passport, ayan. So after this one,
Ayan, meron tayong PSA birth certificate of your dependents. Ito po yung mga dependents ninyo, yung mga anak ninyo na nakaapelido po sa inyo. Ayan, if hindi po sila nakaapelido, hindi nyo na po kailangan i-pass yung birth certificate nila. Ayan, school docs naman, Form 137, sa high school po ito kinukuha. Yung school ninyo nung high school. Yung transcript of records naman sa college. Ayan, kung undergrad kayo, kung TESDA yan, try to request a TOR. Lalo na kung naka 1 year din naman kayo doon. Usually, yung mga TESDA schools, 1 year or 2 years lang yung ino-offer nila. Magpo-provide pa rin yan ng a TOR. So, hingi po kayo. And then, English medium, college, certificate po ito na nagsasabing yung mga subject ninyo nung nag-aaral kayo, English yung ginagamit nyo. Hingin nyo lang din siya sa school nung college kayo or dun sa pinagkuhanan nyo ng TOR. Dapat parehong school yan. And then English medium, sa high school naman, parehong school yan sa Form 137. Doon nyo lang din i-request. Basta sabihin nyo lang po kailangan nyo ng English medium certificate. Ibibigay naman yun sa inyo. If hindi kayo binigyan, may request letter naman kami. Sabihan nyo ako, sir, kung hinihingi nila yon para mabigyan ko kayo, para ma-issuehan nila kayo ng English medium certificate. The next one naman, diploma. If you have your high school diploma, ipass nyo po. And college diploma. Ayan. Or, if you have national certificates, yung mga NC2, NC3 from TESDA, ipass nyo din po. Ayan. Next naman is Certificate of Employment with Job Description. So, usually dito, yung Certificate of Employment natin, nakasulat lang yung date, kung kailan tayo na-hire, tsaka kung kailan tayo nag-resign, or kung doon ka pa rin nagtatrabaho. For example, June 12, 2019 to present. Ganun lang siya. Pero this one, kailangan siya ng job description or duties and responsibilities. So, dapat nakasulat doon sa certificate ninyo, sa COE, yung mga yung parang main job nyo. Ano yung mga ginagawa nyo sa trabaho nyo. Ayan. So, meron naman note dito, sabi niya, if COE is without job description, we need to provide third-party reference and statutory declaration. So, sabihan niyo po ako agad if ayaw kayo talagang bigyan ng COE na may job description para bigyan ko kayo ng template para sa third-party reference or statutory declaration. Yung sa statutory declaration, pinapanotaryo po yun. Ayan. So, ano pa? Aside sa mga papers, ayan, need po ng photo evidence. So, nabanggit ko na po to sa group chat last time. Pa-picture po kayo habang nagtatrabaho kayo. Ayan. Make sure po nakikita yung mukha ninyo sa picture. Kung nakatakip man yung face ninyo habang nagtatrabaho, mas okay kung naka-uniform kayo or may pangalan yung damit ninyo. Usually, yung mga uniforms, nilalagyan naman nila ng initial ng mga pangalan ninyo. Wag po kayo magsasend ng selfie or yung picture na nakatingin talaga kayo sa camera. Dapat habang nagtatrabaho kayo para mapakita nyo talaga na yung ina-applyan ninyong trabaho na a-apply nyo talaga sa trabaho nyo ngayon, na ginagawa nyo siya ngayon. Ayan. So, ano pa? So, kung currently employed kayo ngayon, so, need nyo pa rin na gumawa ng character reference. So, iba to dun sa sinabi kong may template. Ito naman po, need nyo lang ng ID ng ka-work ninyo na mas mataas yung position kesa sa inyo. For example, yung supervisor ninyo. Ayan, hingin nyo lang po yung ID nila. Sabihin nyo po na gagawin nyo silang third-party character reference. So, dapat aware din sila na nag-a-apply kayo abroad. Kasi tatawag yung sa agency namin
sa mobile number nila or sa email address. Iko-confirm lang nila kung kasama ba talaga nila kayo nagtatrabaho sa company na yun and kung gaano na kayo katagal nagtatrabaho dun. So, dapat aware yung hinihingan niyo ng ID na nag-a-apply kayo for abroad. Kasi usually kung employed ka pa ngayon, ang alam ko, hindi pa puwedeng sabihin sa boss mo na nag-a-apply ka sa iba. Siyempre, ah, hindi naman okey yun sa kanila. So, mas okey na yung hihingan niyo ng ID, alam niya na nag-a-apply ka abroad, ayan. Kung meron kayong work dati, for example, nagtrabaho kayo sa, let's say sa Toyota. Nagtrabaho kayo sa Toyota ng 2022 hanggang 2023. O bago-bago lang po 'yun. So, need niyo pa rin kumuha ng third party character reference. Ganyan lang din siya, yung nasa screen. Hihingi kayo sa katrabaho niyo dati ng ID niya, lagay niyo yung name, position, number, and email address niya. Parang nagpapatunay lang 'yun na kasama niyo siya sa work before kasi tatawag din sila sa kanya, 'yun po. So 'yan, if you have questions po sa mga, uh requirements ninyo, i-message niyo na lang ako, sir, or try to review this video. Total dito ko naman na-e-explain lahat. Ayan. So, yun lang po. Thank you.